Hey, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong bibigyan ng mga reaksyon, komentaryo ngayon. Ito ay mga nagbabagang balita, no? Talagang nagbabaga ba to o hindi o ano? Pero sa tingin ko, sa akin, nagbabaga siguro. Dahil meron tayong pag-uusapan dito mga katunay na si Pangulong Marcos daw ay nakatanggap umano ng pagbabanta sa kanyang buhay. Aba, pinagbabantaan daw si Pangulong Marcos, may nagbabanta, aba, ayon kay Direktor Matibag. At ang isa pang pag-uusapan natin, ayan, si PRRD ay nagsalita na medyo nagbigay siya ng mensahe sa ating lahat. At hindi lang sa ating lahat, pati sa taas, no? At ang isa pa nating pag-uusapan dito, aba, yung mukha ni Torre kumakalat sa kalsada. Yun ang matindi ron. Larawan ni MMDA General Manager Torre nakikita sa ilang kalsada, no? Talagang ano to, nangangampanya ka na ba ngayon? At ang isa pa nating pag-uusapan, sabi nga ni Erwin Tulfo, dapat pa bang hawakan nila ang kaso ng flood control project? Dapat pa bang hawakan ito ng Senado o ibigay na lang sa Ombudsman? Aba, parang hindi na interesado si Ka Erwin. What the Ito pa ang isang pag-uusapan natin, Representative Ridon, sinabi ang pahayag ni BP Sara tungkol sa pag-upa ng gunman sa halagang 5,000 ay magpapalakas sa impeachment trial. Aba, talagang si Ridon talaga, pumupokpok talaga, no? So, ito yung mga pag-uusapan nating mga balita ngayon, mga katunay. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating bigyan ng reaksyon at komentaryo ang mga balitang ito. Pasok! Ayun, ito ang una nating pag-uusapan ngayon. Pangulong Marcos nakatanggap umano ng pagbabanta sa buhay matapos ang pagpapatumba kay Mima Alicia, Direktor Matibag. Kung ano-ano yung mga imahinasyon na sinasabi ni Matibag dito, no? Ito, ayon kay Pinoy Trending, no? Kay Pinoy Trending natin nakuha ito. Ayon kay Pinoy Trending, PBBM nakatanggap umano ng pagbabanta sa buhay matapos ang nangyari kay Mima Alicia. Ayan. Ibinunyag ni National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag na mayroong mga bagong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang pagpapatumba sa vlogger na si Mima Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Sa isang panayam, sinabi ni Matibag na nanggaling sa online ang mga nasabing pagbabanta na umano'y na penetrate na nila. Ayon kay Matibag ay ilan sa mga persons of interest sa mga pagbabanta ay mayroong group chat. Matatandaang maliban kay Marcos ay nauna ng imbestigahan ng NBI ang mga pagbabanta na natanggap ni Senador Risa Hontiveros matapos nitong dalawin ang lamay ni Lipata. So sinasabi dito na nakakatanggap daw ng pagbabanta kay President Bongbong Marcos, BBM, no? Ano na naman kaya ang umiikot sa kaisipan ni Matibag ngayon? Ito ba baka na naman idikit nyo na naman sa mga Duterte ito, no? Hindi naman natin dinidepensahan. Sinasabi parang napaka-defensive mo na mag-isip na porket ganito lang yung nabasa mo, sinasabi mo na baka idikit sa Duterte. Kasi kaya ako nasasabi yun, kasi gano'n naman talaga diba? Lahat ng mga nangyayari ngayon sa bansa natin, no? Lahat ay idinidikit na lang kay VP Sara. Wala nang pinagkaiba, di ba? So, ano pa bang dapat nating isipin? Sa mga ganyang klase na nababasa natin na sinasabi ni Director Matibag, parang dito, parang nakikita ko may pinupunto. O ngayon, kung sinasabi niya na galing sa ibang grupo, o ano man yun, yung pagbabanta na yun, pero sa akin siguro, hearsay na lang yan.
Kasi kung ididikit natin yung pagbabanta na yan, kay Mima Alicia, tapos ididikit natin kay PBBM o ididikit si PBBM kay Mima Alicia, parang napakalayo naman. Napakalayo naman. So, ibig sabihin, parang si Mima Alicia, ginanyan, tapos si PBBM gaganunin din. Diba? Parang napaka-ma-impluensya naman ni Mima kaysa kay PBBM. Diba, dapat kung may mauunahin, dapat si, diba? Oh. Kaya ako, kung tutuusin, hindi na dapat idikit dito eh. Yung ganyan, kung anumang pagbabanta sa Pangulo na ganyan, hindi na dapat idikit kay Mima yan. Kasi kung tutuusin, walang pinagkaiba yan sa mga estudyante ngayon na nagbabanta sa eskwelahan na manggugulo para hindi lang sila makapasok sa eskwelahan. Although may mga nangyayari talagang panggugulo kasi umuso yung panggugulo, yung pamamaril sa loob ng eskwelahan na uso eh. So sinakyan ng ibang mga kabataan para hindi sila makapasok ng eskwelahan. So maaaring ito, pwedeng sinakyan lang din yung pangyayari dito kay Mima Alicia at siguro kung totoo yung sinasabi ni Matibag na talagang merong mga tao na nagbabanta kay BBM, parang ganun lang din yun. Parang nagtitrip lang din yun. Pero yung kung sasabihin na ito ay totoo o ganto, ganyan, o may pinaghihinalaan na naman sila, wag nilang ibibintang sa mga Duterte kasi bad yun. Diba? Kasi unang-una, bakit gagawa ang mga Duterte ng ganyan? O halimbawa, si BP Sara gagawa siya ng ganyan. Samantalang dun sa video niya, sinabi niya na kapag may nangyari sa akin, saka mo sila anuhin. Parang ganon. Wala namang nangyayari kay BP Sara. At saka kung may mangyari sa kanila, diyan. O halimbawa, sa Pangulo, may mangyari ganon. Alam naman kung sino ang pagbibintangan eh. Diba? Si BP Sara. So parang, nilaglag ni BP Sara yung sarili niya. Pinakita niya sa lahat ng mga tao na talagang ganun siya. Diba? So, syempre, hindi niya gagawin yun. Para sa akin kasi yung pagkasalita ni BP Sara, yun, dala lang yun ng galit yun. Kasi kapag ang tao, dala talaga ng galit kung ano-ano masasabi mo. Totoo yan. O, kung maaari mang iba na gustong sirain ng Marcos tsaka Duterte, pwedeng iba ang gumawa para ibintang kay Sara Duterte. Ganun yun. Pero siguro itong pagbabanta na to, na sinasabi ni Matibag dito, hindi naman siguro hindi naman siguro seryoso to. Diba? Hindi naman seryoso. Gaya nga na sinabi ko kanina, baka mga nagtitrip lang yan. So eto, dito tayo sa pangalawang balita. No? Eto, Diyos ko po, Mariosep. Nako. Eto yung matindi talaga eh. Larawan ni MMDA General Manager Torre nakita sa ilang mga kalsada. Eto, ayon ulit kay Pinoy Trending News, larawan ni MMDA General Manager Torre nakita sa ilang mga kalsada. Namataan ng ilang mga netizens ang larawan ni Metropolitan Manila Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre sa ilang mga kalsada. Ayan, sa ilang mga kalsada makikita niyo ang pagmumukha niya. Sa ilang mga larawan nakuha ng mga netizens, makikita ang nakapaskil na larawan ni Torre, kalakip ang mensahe na ingat sa daan. At siguro nagbibigay babala sa ating mga motorista. No, ingat sa daan, lalong-lalo na siguro ngayon madulas ngayon sa kalsada dahil ulanan ngayon. Nakalagay naman sa pinakababa ng tarpaulin ang pangalan na Republic Gas Corporation, Regasco, at ang party list na LPG Marketers Associations, LPGMA. Hindi pa malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing tarpaulin na namataan sa Metro Manila at iba pang probinsya. Ayan. Pero may nabasa ako nito na parang nasabi ata ni Torre na kapag nakikita nila yung larawan ko na nakakalat sa kalsada, parang gano'n, yung larawan niya pala na nakakalat sa kalsada is parang nakakapagbigay siya ng tulong sa ating mga motorista. 'Di ba? Pag nakikita yung mukha niya, parang doon pa lang is nakakatulong na siya kahit litrato lang siya. Ganyan kalawak ang imahinasyon din ito ni Torre, no? Eto sigurado, malakas ang kutob ko, tatakbo to eh. Kasi talagang hindi ka naman magkakalat ng mukha mo kung talagang hindi ka tatakbo. So
siguro totoo yung mga chismis na talagang tatakbo sa eleksyon to. Pero hindi naman natin talaga alam kung ano yung tatakbuhin nito. Di ba? Malay mo, barangay chairman, barangay tanod. Pero kung tatakbo siya ng mataas na posisyon, ay naku, kung ako sa kanya, mag-isip muna siya maigi. Di ba? Mag-isip muna siya kasi bago ka naman tumakbong bilang presidente, halimbawa, may presidente ka, o kaya magba-vice president ka, Diyos ko, i-survey mo muna siguro yung sarili mo, kaya manood ka sa survey, o kaya sabihin mo sa mga nagsa-survey, isama nyo nga yung pangalan ko dyan sa survey. Titignan ko kung mataas ang makukuha ko, kung matatambakan ko si Sara Duterte. Pero mas maganda siguro, sumubo ka muna sa mababa, di ba? Konsehal, di ba? Para magkaroon ka ng experience. O konsehal, pagkatapos ng konsehal, mag-vice mayor ka. Pag nanalo ka, mag-mayor ka. Tapos mag-congressman ka. Tapos mag-governor ka. O tapos mag-ano ka, di ba? Hanggang senador. Pero kung siya tatakbo ng mataas na posisyon, ay wag na siyang mangarap. Sigurado mapapagod lang siya. Ay, nako, Tore. Kung ako sa'yo, huwag ka na tumakbo. Nako, be a family man na lang. So, ito pa isa natin pag-uusapan. No? Talagang puro comedy yung nakikita natin ngayon. Ayan, ito. Ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay merong mensahe. Ayan, basahin natin to, no? Maski anong gawa mo, memorabilia, ganon. A hero, you cannot build a monument for you to be remembered of all the time. Ani ni Duterte. Wala ang tao is not. When you are gone, you are gone. Yan. People will not remember you. Ayan, kumbaga parang makakalimutan ka nila pag nawala ka na. Totoo naman yun. You don't see yung mga awards. Black. I do not keep except the paintings. Of course, kasi mahirap gawain yan eh. But I have a lot of it. Pangit, hindi masyadong pangit, dagdag pa niya. Mas mahalaga umano sa kanya na maalala siya ng Panginoon. Ayun. Tama naman yan. God maybe will remember me. Hindi naman marami, not so many things, but for the good times that I did good things for my fellow men, dagdag pa niya. Ayan, no? Yan yung mensahe ni PRRD na mas mahalaga umano sa kanya na maalala siya ng Panginoon. No? Pagdating ng araw na syempre, kung sakasakaling alam na natin, dumating na sa pinaka-final destination na kung sakasakali, maalala. Kumbaga, at si PRRD kasi sa tutuusin, ang tingin kasi nila dyan parang napakasama. Nung mga galit sa kanya. Pero sa totoo lang, kaya ang mga Duterte ay patuloy pa rin nakikisimpatya ang mga tao. Kasi sa totoo lang, wala naman silang ginawang masama. Oo, siguro naging masama sila doon sa mga taong masama. Pero hindi sila naging masama sa mga taong inosente. Kasi yung war on drugs ni PRRD, ang laki talaga ng itinulong niyan sa mga Pilipino. No? Tapos sasabihin nila na, ay, war on drugs, puro patayan, puro ganito. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman mga inosenteng tao ang nadadali dyan eh. Kundi yung mga tao na talagang lulong o nagpapakalat ng ganyan. Kasi sa totoo lang, kapag nandiyadyaan yung bisyo na yan, yan ang pagmumula ng krimen sa ating bansa. Pero kapag yan ay nawala, nabawasan, mababawasan ang kriminalidad. Kasi kadalasan sa mga krimen na nangyayari sa atin sa panahon ngayon, is dumadaan muna sila, magbibisyo muna sila, bago nila gawin yung krimen na yun. Para lumakas ang loob nila. Ganun yun eh. Pero kung ikaw matinukang tao, hindi ka basta-basta gagawa ng ganong klaseng mga krimen, yung mga karumal-dumal. Kasi mag-iisip ka talaga. May sasagit-sasagi sa isip mo at mas magiging lamang ang konsensya mo. Ganun yan. Kasi kapag ikaw nakagamit ka ng ganun, wala ka ng konsensya. Di ba? Matatauhan ka na lang kung sabihin, nagawa ko tong ganito. Kaya ako, bumilib ako sa war on drugs ni PRRD. Kahit na sabihin nilang yun ay masama, hindi magandang ginawa ni PRRD na pagkit. Para sa akin, tama lang yun. Kasi kung tutusin, is naging patag talaga ang kalsada. Hindi tayo natatakot lumakad-lakad sa gabi. Diba? At isa pa, yung pandemic. Nagpapasalamat tayo na siya ang naging presidente ng ating bansa. Pero kung hindi siya naging presidente, ewan ko na lang.
Di ba? Kung yung administrasyon ngayon ng presidente, ewan ko na lang. Kaya nga buti na lang si PRRD dahil ang daming nakaahong tao nun. Kasi tutuusin, ang tagal nung pandemic na yun. Ang tagal na nawala ng trabaho yung mga tao. Tapos pinagtataka nila, bakit ang laki-laki ng nakuhang utang ni PRRD? Natural. Ilang milyong tao ang dapat pakainin ni PRRD at dapat buhayin nung panahon ng pandemic. Di ba? Sila alalang-alala sila dun eh. Yung mga politiko na galit sa mga Duterte na ang laki ng naging ano ni PRRD, budget niya noon, ng mga utang niya. Eh natural. No? Pero yung mga kurakot, eh hindi nila binibilang yung utang. Kaya si PRRD, ayan, sigurado naman yan, pagdating sa final destination, syempre, pero tayo, gusto natin mamuhay si PRRD ng mahaba. No? Pero, maaalala naman siya niyan. Dahil alam naman natin, meron siyang ginawang mabuti sa ating lahat. Ako na-appreciate ko yun. Ewan ko na lang sa iba. So ito pa yung isa pang matindihan nating balita. Ito, ayon kay Erwin Tulfo, hahawakan pa ba natin itong mga kaso ng flood control o pwede bang ibigay na lang natin sa ombudsman? Tinamad na. Nung nabanggit, tinamad na siya eh. Sen Tulfo, pinag-iisipan kong iimbestigahan pa ang flood control project. Ibinunyag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na magkakaroon sila ng pagpupulong kung ipagpapatuloy pa ba nila ang imbestigasyon sa flood control project. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na 2 lamang ang maaaring maging desisyon ng mga senador at yun ay ang ipagpatuloy ang investigasyon nila sa flood control o hayaan na lamang ang Office of the Ombudsman na gawin ito. Magpapakulong kami. Tatanungin ko yung consensus nilang lahat. Hahawakan pa ba natin itong mga kaso ng flood control? Iimbestigahan pa rin natin? O pwede bang ibigay na lang natin sa ombudsman, ani ni Tulfo. Papakinggan ko yung desisyon ng majority at minority group ng Blue Ribbon kung paano itong direksyon, dagdag pa niya. Matatandaan na panawagan ng mga miyembro ng minority na imbestigahan muli ang flood control project dahil sa naniniwala silang hindi pa nahuhuli ang pinaka-mastermind ng anomalya. O tama naman. Tama naman yung sinabi ng minority na dapat hindi talaga itigil ito. Dahil hindi pa natin nalalaman lahat kung sino talaga ang pinaka-mastermind. Ang dami-dami ng trabaho ni Boying, huwag mo nang bigyan ng marami, busy-busy siya sa pagpapakulong ng minority. Diba? So, kung ang Senado ay may magagawa tungkol dyan sa pag-iimbestiga ng flood control issue dyan sa Blue Ribbon, eh bakit mo tatanggalin? Bakit mo bibitawan? Di ba dapat hindi? Dapat nga ikaw ang magbitaw. Senator Erwin. Di ba sa pagiging chairman ng Blue Ribbon kasi syempre nabanggit ka, hindi kita inaakusahan. Pero nabanggit ka kasi ng 18 Marines, 'di ba? Nabanggit ka. So dapat kapag nabanggit ka is dapat iba ang maging chairman diyan kasi maaaring maging bias ka eh. 'Di ba? Pag ang 18 Marines humarap diyan, maaaring away-awayin mo sila pag tinuro-turo ka nila. Ganun 'yan eh. Hindi mo dapat binibitawan niya. Hindi mo dapat binibitawan yan. Ikaw dapat ang bumibitaw dyan, di ba? Ganun yun. At saka ito, napakalaking iskandalo nito, napakalaking kurakutan ang nangyari nito, Senator Erwin. Ikaw, di ba, galit ka sa mga kurakot dati? Ikaw, galit ka sa mga masasama? Yun yung pinaglalaban mo, yung karapatan ng mga tao. Doon ka nakilala eh. Doon nakilala ang mga Tulfo eh. Sa pakikipaglaban sa karapatan ng tao. So, ito, taong bayan ang nagrabyado rito sa flood control issue na to. Taong bayan ang ninakawan dito. Bakit mo bibitawan? Di ba dapat lalo kang maging interesadong pag-usapan to? Lalo kang maging interesado na imbestigahan to dahil taong bayan ang ipaglalaban mo rito? Di ba? Kaya bakit mo bibitawan? Baka naman kasi nabanggit ka, gano'n, parang gano'n. Kala mo kasi Senator Erwin, kung alam mo naman sa sarili mo na inosente ka, wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Bakit ka iiwas? Dapat nga mas lalo mo pang labanan yan eh. Dapat mas lalo mong patunayan yung sarili mo eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na wala akong dapat patunayan. Inosente ako, hindi pa pwede yun. Patunayan mo yung sarili mong tama ka.
Patunayan mo yung sarili mong nagsisinungaling sila. Dapat ganun. Hindi yung para iiwas mo, ibigay mo kay ombudsman. Di ba? Kaya gaya ng sinabi ko kanina, huwag mo nang dagdagan. Busy-busy na si ombudsman sa pagpapakulong ng minority. So ito pa isa matindi oh. Ayun, ito. Representative Ridon sinasabing ang pahayag ni VP Sara tungkol sa pag-upa ng gunman sa halagang 5,000 ay magpapalakas ng impeachment. Di ba? Ang tindi nito ni Ridon talaga. Siya ay iniimbestigahan ngayon. Ayun. Pahayag ni VP Sara tungkol sa halaga ng pag-upa ng gunman magpapalakas umano sa impeachment ani ni Ridon. Naniniwala ang House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mas lalong pinalakas ang pinatibay ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa dahig na ang impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni Ridon na pinapatibay na nang naging pahayag ni Duterte ang impeachment case na may kaugnayan sa pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Napatunayan umano ng nasabing talumpati na mayroong bayolenteng pag-iisip si Duterte. Well, again, with respect, I think the Vice President has a violent mind, ani ni Ridon. Siya ay iniimbestigahan ngayon dahil sa kasong pagbabanta. Ang huling bagay na inaasahan mong gagawin ng isang taong iniimbestigahan dahil sa pagbabanta ay magsalita patungkol sa pagbabanta. Dagdag pa niya. Matatanda ang ibinahagi ni Duterte sa kanyang talumpati kung gaano katindi ang dahas na dala ng mga armas sa Pilipinas na umaabot na umano sa punto na ang halaga ng pagpapatumba ay nasa 5,000 lamang. Ang tanong ngayon, ito ba ang presyong itinakda ng ating pangalawang Pangulo noong nagbanta siya laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya? 5,000 lang ba ang halaga ng buhay ng Pangulo? Wika ni Ridon. Yan ba ang eksaktong paraan kung paano niya isinakatuparan ang pagbabanta niya sa Pangulo at sa kanyang pamilya? Ayan. Lumawak ang isip ni Ridon ngayon. Kasi dahil doon sa nabanggit ni VP Sara na 5,000. No? Sa totoo lang, Ridon, alam naman natin na galit ka sa mga Duterte dahil siniba ka ni PRRT. Maiintindihan namin yan. Yung gigil ng ilong mo kaya lumalaki. Pero sa totoo lang, Ridon, hindi lang si VP Sara ang nakakaalam niyan. Maraming mga tao ang nakakaalam na ganyan lang ang presyo talaga ng buhay ngayon. Meron nga gumagawa ng ganyan, nag-uutos ng ganyan sa isang latang gatas lang. 'Di ba? Kasi si VP Sara hindi naman lumaki, hindi naman siya parang hindi naman siya lumaki sa sa parang napakamarangyang buhay. 'Di ba? Siguro hindi naman ganoon. At saka kung hindi man siya lumaki sa ganoon, siguro si VP Sara hindi namimili ng kasama. Siyempre, may mga kasama siya siguro mga ghetto, 'di ba? Mga low profile na mga tao, mga Diba? At malalaman niya yan. Lalo na naging mayor siya. Diba? May mga kasong ganyan kasi. Na talagang malalaman mo. Ako nga, alam ko yung mga ganyan Diba? Hindi ko naman sinasabing may connection ako sa kanila, pero nababalitaan na, didinig ko sa mga iba. Na ganyan, kapag ikaw nagpaano ng tao, ganito na lang. Diba? Sa isang latang gatas lang, bigyan mo lang, aanuhin ka na. Hindi porket nabanggit ni VP Sara yung tungkol sa 5,000 na lang ang buhay ng tao, yun na. Yun na yun. Parang, yung binanggit ni Sara Duterte na 5,000, siguro, yung hitman na sinasabi niya, yun na yun. Nagbayad siya. Tapos, yun ang piranesyo sa Pangulo. Ito lang masasabi ko, Representative Ridon. Huwag ka namang BO-BO minsan. Sino ba namang tanga? No? Ito lang sino ba namang tangang hitman? Sino ba namang tanga ang tatanggap sa ganon na 5,000 piso lang ang ibabayad sa kanya na ang kapalit nun, itutumba niya ang diba? Mataas na tao. Walang tatanggap nun. Representative Ridon. Hindi ganon katanga yung mga hitman ngayon. Nabanggit lang yun ni VP Sara dahil syempre, yun kahit naman tayo alam natin, ghetto places, alam natin na
ganun ang mga nagiging kalakaran eh. Minsan nga, ang presyo ng tao, piso na lang. Di ba may mga biroan na ganun? Kaya, yung 5,000 na yan, sino ang tanga na tatanggap ng ganun? Wala. Lalong-lalo na syempre, kung ikaw halimbawa mataas na tao ang itutumba mo. Eh, ikaw ba naman lakas ng loob mo? Ang dami mong bodyguard na sasalagin. Di ba? Maaaring pati yung inutusan eh. Kung inutusan man, ganun, 5,000. Siyempre, parang suicidal na yung gagawin niya nun eh. Di ba? Ano na yun? Hindi ganun kadali yun. Yung matikitan mo yung mataas na tao. Di ba? Hindi ganun kadali yun. Hihirapin ka dun. Katakot-takot na pag-aaral talaga gagawin mo. Pag-aaralan mo lahat ng kilos nun. Kung kailan talaga siya. Kasi ako napapanood ko sa pelikula yan eh. Di ba? Kaya walang tatanggap sa halagang 5,000. Kaya wag mong ipapares doon sa sinabi ni BP Sara ni 5,000 dahil sample niya lang yun. Sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon. Di ba? Yung mga riding in tandem, kung sino-sino yung binabakbakan sa kalsada, ganun yun. Pero yung sasabihin ni Ridon, o sasabihin na ganun na 5,000 lang ang buhay ng Pangulo, ganito, ganyan. Hindi ganun yun. Kaya nga uulitin ko, walang tanga na tatanggap ng ganun. Sigurado yan, milyones yan, ganyan yan, malamang. O alam naman natin yun, di ba? Naririnig natin kasi sa pelikula eh. Di ba napapanood ko rin yun? Kasi ako manihilig ko manood ng mga assassin sa mga pelikula kasi nakakatuwa. Di ba? Sa ganun ba katanga si BP Sara? Ang problema kasi, kapag si BP Sara nagsasalita, masyado niyong sinusundan. Masyado kayong nagiging yung parang, yung sunod ng sunod talaga, yung parang ayaw niyang tigilan kahit na ano. Ano ba tawag doon mga katunay? Nakakalimutan. Di ba? Basta yun na yun. Di ba? Lahat na lang nasabihin ni VP Sara, binibigyan nyo ng masamang kahulugan. Kaya para sa akin kasi, hindi pa pwede maging ebidensya mo yan sa impeachment trial niya. Kasi pwede ka namang basagin eh. Di ba? Doon pa lang sa tanong, sino ba naman tangang tao? Sino ba naman tangang hitman na tatanggap sa halagang 5,000? Tapos titirahin mo, mataas na tao. Di ba? Parang wala namang isip yung hitman nun. Yan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.